Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang pagsalakay ng mga puwersang Israeli sa Kalandija Refugee Camp sa West Bank ang nag-iwan ng hindi bababa sa 51 sugatang Palestino. Kinumpirma ito ng Jerusalem Governorate sa Al Jazeera na nagpapakita ng muling pag-init ng tensyon sa rehiyon. Ang marahas na operasyong ito ay nagdulot ng matinding takot at pinsala sa mga sibilyang naninirahan sa kampo na matagal nang nakararanas ng panggigipit sa ilalim ng pananakop. Bago ipatupad ang lockdown, winasak ng militar ng Israel ang mga komersyal na tindahan malapit sa Kalandia checkpoint nitong Huwebes. Kasunod nito, nagpataw sila ng curfew sa katabing bayan ng Kafr Aqab at tuluyang hinarangan ang mga kalsadang nag-uugnay sa lugar patungong Jerusalem. Ang hakbang na ito ay nagparalisa sa kabuhayan at malayang paggalaw ng libu-libong residenteng umaasa sa mga rutang ito araw-araw. Ayon sa ulat ng Palestine Red Crescent Society, 35 tao ang kinailangang isugod sa ospital matapos makaranas ng matinding pambubugbog mula sa mga sundalo. Bukod dito, 6 na iba pa ang ginamot mismo sa pinangyarihan ng insidente dahil sa mga tinamong sugat. Ang marahas na pakikitulong ito sa mga sibilyan ay umani ng matinding pagkondena mula sa mga lokal na organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao. Iniulat din na may isang biktima ang tinamaan ng bala na bakal na nababalutan ng goma, isang uri ng bala na ginagamit ng mga puwersang Israeli at maaring magdulot ng malubhang pinsala sa katawan. Samantala, 6 na iba pa ang nakaranas ng matinding hirap sa paghinga matapos makalanghap ng tear gas na pinakawalan ng militar upang kontrolin ang paggalaw ng mga tao at mapigilan ang anumang pagtutol sa kanilang operasyon. Inihayag ng Red Crescent na hinarang ng mga sundalong Israeli ang kanilang mga ambulansya dahilan upang hindi agad marating ang mga sugatan simula pa noong gabi ng Miyerkules. Ang ganitong uri ng pagkaantala ay naglalagay sa panganib ng buhay ng mga biktima. Ayon sa mga medikal na manggagawa, ang pagharang sa tulong medikal ay maaring lumabag sa mga pandaigdigang batas na nangangalaga sa mga sugatan sa panahon ng labanan. Sa kabila ng mga harang at panganib, nagsumikap pa rin ang mga medikal na koponan na ilikas ang ilang kritikal na pasyente. Kabilang sa mga nailigtas ang mga residenteng nangangailangan ng agarang dialysis sa bato, kung saan ang pagkaantala sa gamutan ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon o maging banta sa kanilang buhay. Ang pagsisikap ng mga paramedic ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa gitna ng kaguluhan at takot sa komunidad. Hindi rin nakaligtas sa tensyon ang mga mamamahayag na naguulat sa labas ng kampo. Ayon sa mga ulat, pinaputukan sila gamit ang mga stun grenade at puwersahang pinaalis sa lugar na naging dahilan upang mahirapan silang maidokumento ang mga pangyayari. Tinukoy ito ng ilang samahan ng media bilang isang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag at isang pagtatangkang hadlangan ang malayang pag-uulat mula sa lugar. Dose-dosenang Palestino kabilang ang mga kababaihan at bata ang dinakip at isinalalim sa interogasyon sa loob ng mga bahay na ginawang pansamantalang lugar ng detensyon. Ayon sa lokal na media ng Palestine, ang marahas na pagpasok sa mga tahanan ay nag-iwan ng matinding trauma sa mga pamilya. Ang ganitong maramiang pag-aresto ng walang malinaw na legal na batayan ay patuloy na nagpapalalim sa mga alalahanin hinggil sa karapatang pantao. Bukod sa Kalandia, nanalakay din ang mga puwersang Israeli sa lungsod ng Jenin nitong Huwebes, isang Palestino ang binaril at nasugatan, habang ang isa pa ay pisikal na sinaktan ng mga sundalo. Ang magkasabay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng West Bank ay nagpapakita ng mas malawak na kampanyang militar ng Israel na naglalayong pigilan ng mga armadong grupo at iba pang aktibidad na itinuturing nitong banta sa seguridad. Sa mga nakalipas na buwan, mas lalo pang tumindi ang mga operasyon ng hukbong Israeli at ang karahasan ng ilang Israeli settler laban sa mga komunidad ng Palestine sa West Bank. Ang pagtaas ng bilang ng mga insidente ng karahasan ay nagaganap kasabay ng patuloy na pagpapalawak ng kontrol ng Israel sa ilang bahagi ng teritoryo na nagdudulot ng mas malalim na kawalan ng katiyakan sa seguridad at kapayapaan para sa mga mamamayan. Kasabay ng mga operasyong militar ay ang malawakang demolisyon ng mga ari-ariang Palestino at ang pang-aagaw ng kanilang mga lupain. Ayon sa mga grupong kumukwestiyon sa mga polisiyang ito, nagdudulot ang mga hakbang na ito ng pagbabago sa demografiya ng rehiyon at nagtutulak sa ilang lokal na residente na lumikas.
Maraming pamilya ang nawalan ng kanilang mga tahanan at kabuhayan sa loob lamang ng ilang oras dahil sa mga demolisyong isinagawa gamit ang mga bulldozer. Ayon sa mga grupo ng karapatang pantao, nakapagtala sila ng higit sa 11,000 pag-atake na kinasasangkutan ng militar at mga Israeli settlers sa buong West Bank sa unang kalahati pa lamang ng taong ito. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng nakababahalang antas ng karahasan na ayon sa mga grupong ito ay kabilang sa pinakamataas na naitala sa mga nakalipas na taon. Dahil sa matinding karahasang ito at sa mga paghihigpit sa paggalaw, mahigit 2,300 Palestino ang napilitang lumikas at iwanan ang kanilang mga tahanan. Ang sapilitang paglikas na ito ay nagbunga ng panibagong alon ng mga internally displaced persons sa loob ng kanilang sariling teritoryo na ngayon ay umaasa sa tulong ng mga lokal at internasyonal na organisasyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Isang komisyon ng pagtatanong na itinalaga ng United Nations ang nagpahayag noong Hunyo na paulit-ulit na nabigo ang pamahalang Israeli na pigilan ang mga pag-atake ng mga settler. Ayon sa UN, kulang din ang mga investigasyon at parusang ipinapataw sa mga salarin na nagdudulot ng mga alalahanin tungkol sa kawalan ng pananagutan sa mga insidenteng ito. Inihayag pa ng mga investigador ng UN na sa ilang pagkakataon umano'y nakatatanggap ang ilang settler ng proteksyon, armas at iba pang suporta mula sa mga autoridad ng Israel. Ayon sa mga investigador, nagdudulot ito ng mga tanong kung sapat ba ang ginagawa ng pamahalaan upang mapigilan ang karahasan at papanagutin ang mga sangkot dito. Upang higit pang higpitan ang operasyon ng UNRWA, ipinagbawal ng Israel ang ilang aktibidad ng ahensya ng UN para sa mga Palestinian refugees sa sinasakop na East Jerusalem. Winasak din ng mga otoridad ang ilang pasilidad ng ahensya roon, kabilang ang mga malapit sa Kalandia. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malubhang pangamba tungkol sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ayudang pagkain na ibinibigay ng ahensya sa libu-libong pamilya. Simula nang magkaroon ng mas malaking impluwensiya sa mga usaping sibil sa West Bank, sinuportahan ni Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich ang legalisasyon at pagpapalawak ng maraming Israeli settlement at agricultural outpost. Ayon sa mga kritiko at sa malaking bahagi ng internasyonal na komunidad, ang mga settlement na ito ay labag sa internasyonal na batas at lalong nagpapahirap sa posibilidad ng isang napagkasunduang solusyong pampolitika sa pagitan ng Israel at Palestine. Samantala, ipinamahagi naman ni Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir ang libu-libong armas sa mga Israeli Civilian Security Group at settler sa pamamagitan ng mga programang pangdepensang pinupondohan ng Estado. Ang hakbang na ito ay nagpalala sa pangamba ng maraming Palestino dahil sa posibilidad na mas lumala pa ang mga armadong komprontasyon sa pagitan ng mga settler at lokal na residente. Dahil sa lumalalang sitwasyon, ilang pamahalaang kanluranin, kabilang ang United Kingdom, Canada at France, ang nagpataw ng mga sanksyon laban sa ilang individual na settler at mga opisyal na iniuugnay sa marahas na gawain at mga pulisyang itinuturing na nagpapalala sa tensyon sa West Bank. Ang mga sanksiyong ito ay nagpapakita ng lumalaking pagkabahala ng ilang bansa sa direksiyong tinatahak ng sitwasyon sa rehiyon. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik sa White House, binawi ni US President Donald Trump ang mga sanksiyong ipinataw ng nakaraang administrasyon laban sa ilang Israeli settler na inakusahan ng karahasan laban sa mga Palestino. Pinuna ng mga kritiko ang desisyong ito at sinabing maaari nitong pahinain ang mga mekanismong naglalayong papanagutin ang mga sangkot sa karahasan. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan. Isang malaking hamon ngayon ang kinakaharap ni US President Donald Trump sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Upang muling mabuksan ang napakahalagang Strait of Hormuz sa kalakalan, maaaring mapilitan si Trump na gumawa ng isang hakbang na taliwas sa kanyang nakasanayan ang makipagkompromiso sa Iran. Ang balitang ito ay nagmumula sa mga ulat na nagpapakita ng lumalaking panggipit sa ekonomiya ng Amerika at sa kanilang militar. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakakritikal na daluyan ng langis sa buong mundo kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang supply. Ang pagsasara nito dahil sa digmaang pinasimulan ng Amerika at Israel laban sa Iran, mahigit 5 buwan na ang nakalipas ay nagdulot ng matinding krisis sa pandaigdigang ekonomiya na nagpapahirap sa administrasyong Trump na panatilihing matatag ang merkado sa bansa.
Para sa isang leader na kilala sa kanyang matigas na tindig at pag-ayaw sa anumang anyo ng pagkatalo, ang pagbibigay ng konsesyon sa Iran ay isang napakahirap na desisyon sa politika. Ayon sa mga eksperto, iniiwasan ni Trump ang anumang hakbang na magpapamukha sa kanya na mahina, lalo na't patuloy na bumababa ang kanyang rating sa mga survey at humaharap ang Estados Unidos sa matinding pagbagal ng takbo ng ekonomiya sa kasalukuyan. Ayon kay Elliot Cohen, isang dating tagapayo sa State Department sa ilalim ng administrasyong George W. Bush, hinahati ni Trump ang mundo sa mga nagwawagi at natatalo lamang. Para kay Trump, ang pakikipagkasundo na may kasamang kompromiso ay nangangahulugan ng pagiging isang natatalo, isang imahe na lubhang hindi katanggap-tanggap para sa kanyang personalidad at para sa kanyang politikal na karera sa buong bansa. Ang pangunahing pinagtatalunan sa kasalukuyan ng dalawang bansa ay ang kontrol sa Strait of Hormuz, habang sinasabi ng magkabilang panig na malapit na silang magkasundo sa isang kasunduan, mariing tinatanggihan ng Administrasyong Trump ang anumang kasunduan na magbibigay sa Iran ng permanenteng kontrol sa ruta, kabilang ang paniningil ng buwis o bayarin sa mga barkong dadaan sa Persian Gulf Waterway na lubhang tinututulan ng Amerika. Sa kabilang banda, iginigiit ng Iran na hindi na babalik ang sitwasyon sa dati bago ang digmaan, kung saan malayang nakakadadaan ang lahat ng bansa ng walang kontrol. Sa kabila ng libu-libong airstrikes ng Estados Unidos, napatunayan ng Iran na may kakayahan pa rin silang magpakawala ng mga drone at missile na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at kontrol sa mga barkong pangkalakal na dumadaan sa kipot. Ang patuloy na krisis na ito ay nagdudulot ng mataas na presyo ng petrolyo sa buong daigdig, isang usapin na direktang nakaaapekto sa mga mamamayang Amerikano sa their araw-araw na pamumuhay. Ito ay nagiging malaking banta rin para sa Partido Republican sa darating na midterm election sa Nobyembre, kung saan ang isyu ng ekonomiya at inflation ang pangunahing batayan ng mga botante sa pagpili ng kanilang mga kandidato. Gayunpaman, ayon kay David Schenker, isang dating opisyal ng State Department sa unang termino ni Trump, ang lumalaring panggipit sa ekonomiya ay maaaring magtulak kay Trump na tanggapin ang kompromiso sa kipot. Naniniwala si Schenker na bagaman may malalim na implikasyon ito sa pandaigdigang kalakalan, ipinapakita ng mga kilos ng Pangulo ang matinding pangangailangan na malutas agad ang krisis na ito sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga ulat ng kakulangan sa armas, patuloy na ipinagtatanggol ni Trump ang estado ng militar ng Amerika sa publiko. Sa kanyang mga post sa social media, iginiit niya na marami pa ring armas ang Estados Unidos at patuloy ang produksyon nito sa mga pabrika. Nagbanta pa siya ng pagpapakulong sa mga naglalabas ng impormasyon ukol sa estado ng mga imbakan ng armas ng bansa na itinuturing niyang mga traidor. Ang galit na ito ni Trump ay nag-ugat sa ulat ng Washington Post tungkol sa kanyang pagkadismaya kay Defense Secretary Pete Hegseth dahil sa mabilis na pagkaubos ng mga advanced weapons ng bansa. Ang usaping ito ay naging mainit na paksa sa pulong ng gabinete sa Camp David, kung saan nagkaroon ng seryosong talakayan ukol sa kakayahan ng militar na ipagpatuloy ang laban sa kabila ng dumaraming kakulangan sa supply. Kinumpirma naman ng mga eksperto mula sa Center for Strategic and International Studies na unti-unti nang nauubos ang mga kritikal na armas ng Amerika, partikular ang mga advanced missile interceptor. Ang mga interceptor na ito ang pangunahing depensa ng mga tropang Amerikano laban sa mga pag-atake ng Iran sa rehiyon, at ang kakulangan nito ay naglalagay sa kanila sa isang napakadelikadong sitwasyon sa kasalukuyan. Nang tanungin ng mga mamamahayag ukol sa kakulangan ng armas, inamin ni Trump na kailangan ng bansa ng mas maraming armas sa lahat ng pagkakataon. Sinabi niyang may mga bala na walang limitasyon ang supply, ngunit may ilang uri ng advanced munitions na medyo limitado o mas mahigpit ang supply sa kasalukuyan, bagaman iginiit niyang nasa maayos pa ring kalagayan ang militar ng bansa upang ipagtanggol ang interes nito. Dahil sa kakulangang ito, humarap si Defense Secretary Pete Hegseth sa mga mambabatas sa Capitol Hill upang humingi ng karagdagang bilyon-bilyong dolyar para sa badyet ng Pentagon. Ang pondong ito ay bahagi ng panukala ng mga Republican upang muling mapuno ang mga imbakan ng armas na mabilis na nagamit sa mahigit 5 buwang pakikipagdigma sa gitnang silangan na naging sanhi ng pagkabahala ng maraming opisyal. Pinatikos naman ni Senator Mark Kelly, isang dating Navy pilot, ang naging estratehiya ng militar sa digmaang ito. Ayon sa kanya, ang kakulangan sa armas ay bunga ng isang digmaang walang malinaw na layunin at direksyon. Pinatamaan niya ang Pentagon sa pag-atake sa mahigit 14,000 target ng walang konkretong plano na nagdulot lamang ng sariling pinsala sa kanilang supply ng mga mamahaling armas.
Bukod sa issue ng armas, pinabulaanan din ng mga survey ang pahayag ni Trump na ang kanyang approval ratings ang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa pinakahuling survey ng Associated Press NORC, halos 2/3 ng mga Amerikano ang naniniwala na hindi sulit ang digmaan laban sa Iran, kabilang ang malaking porsyento ng mga Republican na nagsisimula ng kumwestiyon sa mga desisyon ng kanilang Pangulo. Sa usapin naman ng trabaho, bagaman nakapagtala ng mataas na bilangan ng trabaho noong Hunyo, kapansin-pansin ang matinding pagbagal ng paglago ng ekonomiya sa ikalawang termino ni Trump. Ang mabagal na paglikha ng bagong trabaho ay nagdaragdag ng pasanin sa administrasyon habang sinusubukan nitong kumbinsihin ng publiko na maayos ang takbo ng bansa sa kabila ng mga krisis na kinakaharap nito sa iba't ibang dako. Iginigiit din ni Trump na bukas ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng blockade ng US Navy, ngunit ang katotohanan sa karagatan ay iba at mas mapanganib. Nitong nakaraang linggo lamang, 2 barko ang inatake sa Kipotbang. Ang ilan ay nakatanggap ng mga babala mula sa Iranian Revolutionary Guard na nagpapatunay na mapanganib pa rin ang dumaan sa rutang ito para sa mga barkong pangkalakal ng iba't ibang bansa. Ayon sa datos ng Lloyd's List Intelligence, bagaman tumaas sa 84 ang dumaang barko nitong nakaraang linggo kumpara sa 45 noong nakaraan, napakababa pa rin ito kumpara sa karaniwang 700 barko bago magsimula ang krisis. Ipinapakita nito na umiiwas pa rin ang mga kumpanya ng barko dahil sa banta ng mga mina ng Iran na maaring sumira sa kanilang mga mamahaling barko sa Kipot. Sa gitna ng mga hamong ito, patuloy ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa para sa isang pansamantalang kasunduan. Ang panukalang solusyon ay naglalayong payagan ang mga barko na pumasok sa Persian Gulf sa pamamagitan ng rutang kontrolado ng Iran at lalabas naman gamit ang rutang kontrolado ng Oman upang maiwasan ang direktang labanan at maibalik ang normal na daloy ng kalakalan ng langis sa buong mundo. Gayunpaman ang usapin sa paniningil ng bayarin ng Iran ang nananatiling pinakamalaking hadlang sa negosasyon. Habang iginigiit ng isang opisyal ng US na hindi papayag si Trump sa anumang bayarin at hawak ng Amerika ang alas sa negosasyon, malinaw na ang pagpili sa diplomasya at kompromiso ang tanging paraan upang maiwasan ang mas malalang krisis pang-ekonomiya na maaaring magpabagsak sa pandaigdigang merkado.